Happy New Year po sa inyong lahat. Ako po si Lourdes. 35 anyos na at single pa rin. Mahilig po akong umakyat ng bundok kasama ang mga kasamahan sa trabaho. Gusto ko po kasi yung may mga thrill. Mga nasa 6 na bundok na ang naakyat ko. Kadalasan din naman namin ginagawa iyon tuwing Holy Week. Dinadaan ko na lang sa ganoon ang pagiging single ko. Ang sabi ko kasi, sa edad na 30, magpapakasal na ako dahil may stable job naman na ako. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nahahanap si Mr. Right. Hindi naman ako mapiling tao. Kaya lang, baka talagang wala sa matataas na building na pinagtatrabahuan ko sa Pasig. Baka nasa probinsya iyon o sa mga bundok na inaakyat ko. Marami akong insecurities sa sarili ko. Naiinggit ako sa mga babaeng magaganda. Ako kasi ay hindi naman ganoon kagandahan at may pagka-chubby. Kaya dinadaan ko na lang talaga sa pag-akyat sa bundok ang insecurities ko. At isa pa, nakaka-relax din namang makita ang kalikasan. Sa dami rin ng naakyat kong bundok ay may isang napaka-misteryoso. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan dahil baka wala nang umakyat na mga turista sa bundok na yon. Isa rin pala sa mga dahilan kung bakit gusto ko rin ng umaakyat sa mga bundok dahil nga may pagka-chubby ako. At isa rin iyon sa paraan ko para makabawas ng timbang. Sabi ng iba, kapag umakyat ka sa bundok na iyon ay hindi ka na makakababa pa dahil marami raw iba't ibang elemento at aswang na naninirahan doon. Pero hindi po ako naniwala. Maliban na lang kung may mga adik na pumapatay doon o di kaya ay may mga naaksidente. Kaya nila nasasabi na hindi na nakabababa pa ang mga umaakyat doon. Miyembro din ako ng isang grupo na umaakyat ng bundok. Kaya kapag hindi pwede ang mga kasamahan ko, ay sa kanila ako sumasama. Magsesemana Santa noon nang pumunta ang grupo namin sa target naming bundok. 3:00 pa lang ng madaling araw ay bumiyahe na kami para maaga din kaming makarating doon. Medyo mahaba ang naging pagbiyahe namin kaya umidlip muna ako. At nang makarating na nga kami doon ay napansin ko na may mga nagtitinda ng mga kwintas na krus at mga holy water sa paligid ng bundok. Kahit mga bawang ay may mga nag-aalok din. Nagtaka naman ako kung bakit dahil lahat ng mga naakyat naming bundok wala namang ganun. Nang bumaba na kami ay isang tendera ang lumapit sa akin. Kailangan daw namin ang proteksyon bago umakyat sa bundok dahil may mga aswang na kung tawagin daw ay balbal. At dahil doon ay nagsibili ang mga kagrupo ko. At para wala din silang masabi, bumili na rin ako at holy water ang napili ko. Pagkatapos nun ay nagpunta na nga kami sa nirentahan naming lodge doon. Nagpahinga na muna kami dahil lahat ay pagod sa biyahe. Kinabukasan din kami umakyat ng bundok para may lakas din kami. Naghanda na nga kami ng lahat ng kailangan namin sa pag-akyat ng bundok. Medyo matagal-tagal din ang pag-akyat namin sa bundok at inabot na kami ng pagdilim kaya nagkabit na muna kami ng tent. Pero minalas kami at biglang umulan. Sobrang lakas. Di kinaya ng tent kaya kanya-kanya kaming takbo para humanap muna ng masisilungan. Hanggang sa nakarating kami ng kasama ko sa isang kuweba. Papasok na sana kami sa loob nun nang mapansin namin na may parang nagpupulong sa loob ng kuweba. Puro mga nakaitim ito at umuusal ng dasal at nakapaligid sa kanila ang napakaraming kandila. At may isang babaeng nakahiga sa harapan nila. Pigil ang hininga namin ng kasama ko habang pinapanood ang ginagawa nila. Maya-maya pa ay biglang dinukot ng isa ang tiyan ng babae
at kinain ang laman loob. Nanginginig na kami sa takot ng kasama ko pero pinilit naming lumakad ng dahan-dahan palayo sa kuweba. Pero ewan ko ba na kahit mag-ingat kami na huwag makagawa ng ingay ay hindi maiwasan dahil nakagat ng langgam ang kasama ko at napasigaw siya. Dahil doon, nilingon kami ng mga nasa loob ng kuweba. Nanlilisik ang mga mata nilang mapupula at may mga pangil. Sa puntong iyon ay parang maniniwala na ako na talagang totoo nga ang sinasabi nila na may aswang sa bundok na iyon. Kaya hindi na kami nagagsaya ng oras ng kasama ko. Tumakbo na kami palayo sa kuweba dahil sa maling galaw namin ay malamang makain na kami ng mga aswang. Pagbalik namin sa mga kagrupo namin ay sinabi namin ang nangyari. Nagmadali naman ang mga lalaki na kumuha ng sulo at sinindihan at kaming mga babae ay hawak ang mga binili naming holy water. Nakakikilabot ang mga ungol ng mga balbal na iyon sa kuweba. Kahit nanginginig ay nilakasan namin ang loob namin habang lumalayo pababa ng bundok. At sa wakas, kahit nahirapan kami sa pagbaba, ay nakarating naman kami sa paanan. Nandoon naman nag-aabang ang mga tanod at may mga dala din silang sulo. Kakaibang experience ang nangyari talaga sa akin na hindi ko makakalimutan. Umaakyat pa rin naman ako sa mga bundok pero hindi na mauulit sa bundok na yon. Sabi ng mga hindi naniniwala, baka naman daw nagsushooting lang ang nakita namin. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Meryl. Ang karanasan ko pong ibabahagi sa inyo ay kwento ng lolo ko sa probinsya ng lola ko. Noong nabubuhay pa sila, palagi nilang kinukwento sa akin kaya natatandaan ko na ang bawat detalye. Noong araw daw kasi sa probinsya nila sa Guimaras ay uso ang mga aswang, manananggal at iba't ibang elemento. Ang kwento ni Lolo noon, ipinagbubuntis noon ni Lola si Papa nang mangyari ang karanasan nila sa aswang. Si Papa kasi ang panganay sa magkakapatid. Palagi raw nagbabakasyon doon sina Lolo pag Semana Santa, noong bagong kasal pa lang sila at hindi pa buntis si Lola. Pero noong nagbuntis si Lola ay saka sila nagkaroon ng karanasan sa aswang. Semana Santa noon at habang patay ang Diyos, saka malakas ang puwersa ng kadiliman. Isang hapon daw noon habang naglalakad sila ni Lola sa tabi ng dagat, ay may nakita raw silang isang batang babae na may bahid ng dugo sa damit at may kagat na tuta sa bibig niya. Nang mapatingin daw ang batang babae sa kanila, ay tumakbo daw iyon papasok ng kakahuyan. Nagtaka daw sila dahil wala naman daw bahay doon sa loob ng kakahuyan. Kaya susundan daw sana iyon ni Lolo pero pinigilan daw siya ni Lola dahil malapit nang dumilim. Naglalakad na daw noon sina Lolo at Lola nang makita ulit nila ang batang babae. Kaya huminto na muna sila Lolo dahil sinusundan daw sila ng tingin ng bata at nakatitig sa tiyan ni Lola. At sa pagkakataon na iyon, may kasama na raw na matandang babae. Sasabihin daw sana ni Lolo sa matandang babae na may subong tuta sa bibig yung batang babae. Pero muli siyang pinigilan ni Lola at huwag na raw pakialaman pa at malapit na ring maggabi. Nang makauwi na raw sila sa bahay nila Lola, ay hindi na sinabi pa nila Lolo sa biyanan niya ang nakita nila sa tabing dagat. Nang gabing iyon ay maagang nakatulog si Lola dahil na rin sa buntis siya madaling antukin.
Kaya hinayaan na lang din niya na makapagpahinga si Lola. Mga bandang 9:00 daw nun, nang medyo nakakatulog na si Lolo, ay nagising siya sa ingay sa labas ng bahay nila. Ang bahay daw nila ay gawa sa mga tabla at ang bubong nila ay pawid. Tumayo si Lolo para tignan kung ano ang maingay sa labas ng bahay. Dahan-dahan din ang pagsilip niya sa siwang ng butas ng dingding para hindi magising si Lola at ang mga biyenan niya. Pagsilip daw ni Lolo sa butas ay may naaninag siyang tao na nakatayo sa tabi ng kulungan ng mga manok ng biyenan niya. Pero maya-maya ay nanlaki ang mga mata ni Lolo nang biglang nahati ang katawan ng tao. Hindi lang pala ordinaryong tao ang nakita niya, kundi isang manananggal. Tumutulo na raw ang pawis ni Lolo habang nakasilip sa siwang ng dingding. At ang mas kinakatakot pa daw ni Lolo ay nang iniikutan ng manananggal ang kanilang bubong. Kaya nagmadali niyang ginising ang mga biyenan niya. Kaya naalerto sila at kumuha ng buntot pagi sa kusina at ginising din nila si Lola dahil alam nila na si Lola ang pakay ng manananggal dahil buntis nga. Maya-maya pa daw ay biglang sumungaw sa bintana ang manananggal at alerto namang hinampas ng buntot pagi ng biyenang lalaki ni Lolo ang manananggal. Mga nasa 5 minuto rin ang tinagal ng paghampas nila sa manananggal. Hanggang sa napaalis na nga nila na puno ng latay ang muka. Naalala ni Lolo ang mukha ng manananggal. Iyon din daw ang matandang babae na nakita nila sa tabing dagat na kasama ng bata. Kaya daw pala nakatitig iyon sa tiyan ni Lola dahil naamoy ang sanggol sa sinapupunan nito. Pagtapos daw nun ay lumabas si Lolo at ang biyenan niyang lalaki dala ang buntot pagi para tignan kung saan na nagpunta ang manananggal. Pero tahimik na ang paligid. Ang sabi daw ng biyenan niya ay wala namang dating aswang sa lugar nila. Simula nang dumating yung maglola na naninirahan sa kakahuyan ay palagi nang may balita tungkol sa aswang. Kaya naikwento na rin ni Lolo ang nakita nila sa tabing dagat. Kaya pagkatapos ng gabing iyon ay palagi nang may katabing buntot pagi si Lola habang nasa probinsya sila hanggang sa makabalik na sila ng Maynila. Ako po si Hana. Mahilig po akong mag-explore sa iba't ibang lugar. Gusto ko po kasi ng mga adventure at makadiskubre ng iba't ibang bagay na hindi maipaliwanag ng mundo, katulad ng multo, engkanto at aswang. At suportado naman ako ng boyfriend kong si Albert sa mga ginagawa ko. Siya ang photographer ko sa kung saan ko gustong pumunta at may sakyan naman kami na binili namin mula sa ipon namin. Kahit na second hand lang yun, maayos naman at tumatagal sa mahabang biyahe. Naisipan kong magpunta kami sa Capiz dahil ang sabi nila marami daw aswang doon. Pagdating namin doon ay nagrenta kami ng mauupahan na kwarto. Nasa 3 palapag ang kwarto na napili namin. Tanaw sa balkonahe ang magandang tanawin sa lugar. Malilinis at mapuputi ang bedsheet ng kama at may mga nakasabit na paintings sa dingding. Habang nag-aayos kami ng dala naming mga gamit, ay may malakas na kalabog kaming narinig sa dulong kwarto ng apartel. Kaya agad kaming lumabas ni Albert para tignan kung ano yun. At pumunta pa kami sa reception para tanungin kung ano yun. Chinek niya ang number ng kwarto. Wala naman daw naka-check-in doon, kaya imposible na may ingay na doon manggagaling. Baka may nakapasok lang na pusa. Pagkatapos ng ingay na yun, wala naman nang sumunod.
kaya pumasok na rin kami sa kwarto namin. Kinabukasan ay inumpisahan na naming mamasyal ni Albert. Naghahanap kami ng mapupuntahan habang nagve-video sa paligid. Dahil baka may mahagip ang kamera namin na mga kakaibang nilalang. Pero pabalik na lang kami sa apartel ay wala kaming nakuhaan na kakaiba. Umupo na muna kami saglit para magpahinga at may lumapit na matandang lalaki sa amin at pinagbantaan kami. Akala namin ay baliw siya. Gusgusin kasi ang itsura niya at may dala pa siyang tungkod. Pagtapos ng mga sinabi niya sa amin ay nanghingi siya ng pagkain at hindi naman namin pinansin pa dahil sabi ni Albert baka nalipasan lang ng gutom o di kaya may sira lang sa pag-iisip yung matanda. Pero bago tuluyang umalis ang matanda ay sinabihan niya muli kami ni Albert na huwag akong hahayaan na masaktan. Nagtaka lang kami ng boyfriend ko kung bakit nasabi ng matanda ayon. Pero binaliwala pa rin namin dahil na lang sa katandaan kaya ganon. Kaya nung umalis na ang matanda, bumalik na rin kami sa apartel. Pagod kami sa pamamasyal kaya basta na lang kaming humiga sa kutson. Nakakaidlip na sana ako nang marinig ko na naman ang lagabog sa kwarto sa dulong bahagi ng apartel. Kakalabitin ko sana si Albert para sabihin ang narinig ko pero paglingon ko ay wala siya roon sa tabi ko. Tinignan ko rin siya sa banyo pero wala din. Kaya bumaba ako sa reception para itanong kung bumaba ba ang kasama ko. Pero wala naman daw nagpaalam na lalaki sa kanya. Kaya bumalik na ulit ako sa kwarto namin at inantay ko na lang na bumalik si Albert. Pero halos 2 oras na wala pa rin at medyo kinakabahan na ako. Maya-maya pa ay narinig ko na naman ang kalabog sa dulong kwarto at sa oras na iyon ay mas malakas na ang ingay kaya hindi na ako nakatiis at pinuntahan ko na. Habang papalapit ako ay kinakabahan ako. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Albert na yakap ang isang babae na maladyosa sa ganda at kaseksihan. Nang makita ako ni Albert ay bigla niyang binitawan yung babae dahil umiiyak akong tumakbo pabalik sa kwarto namin. Panay ang katok niya sa pintuan habang nagpapaliwanag na hindi niya alam ang nangyari pero panay iyak na lang ang nagawa ko. Nang umalis na ang boyfriend ko ay lumabas na rin ako ng kwarto at tuluyang umalis ng apartel. Hindi ko na rin nagawang sabihin pa sa receptionist na totoong may tao pala doon sa kwarto. Sa park na muna ako nagstay dahil hindi pa naman ako makakakuha agad ng bus pa uwi. Maya-maya lang ay nakita ko na naman ang matandang lalaki na nagbanta sa amin. Sinabihan niya ako na balikan ko si Albert dahil hindi raw iyon ligtas. Ang babaeng aswang na inaakit ang mga lalaki pagkatapos ay kakainin. Pinakita niya sa akin ang sugat sa tiyan niya. Gawa daw iyon ng babaeng aswang sa may apartel. Mabuti na lang at nakatakas daw siya. Kaya binigyan niya ako ng bawang pangontra sa aswang at holy water. Kaya nagmadali akong bumalik sa apartel at hindi na ako nagaksaya ng oras. Binuksan ko ang silid at nakita ko si Albert na nakatali ang paa at naroon ang babae. Nagmadali akong basbasan ng holy water ang babae at napaaray siya sa sakit. Nang hindi makakilos ay inalis ko na ang tali kay Albert at nagmadali na kaming kinuha ang mga gamit namin sa kwarto. Pagbaba namin ay wala doon ang receptionist. Naisip namin na baka isa ding aswang iyon. Agad na kaming sumakay ng sasakyan para makaalis na sa lugar. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, ay humihingi ng tawad sa akin si Albert. Alam ko naman na hindi niya iyon ginusto at ang tanging gusto namin ay makauwi na lang ng maayos.
Ako po si Jennifer, 25 anyos na at nakatira dito sa isang baryo sa Samar. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Si Papa ay nag-aalaga ng kalabaw. Si Mama naman ay sa bahay lang at nag-aalaga sa mga kapatid ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kapitbahay namin na si Ate Nora. Naging girlfriend kasi siya ng pinsan namin. Taga kabilang ibayo siya. At dahil nga dito nakatira ang pinsan ko, kaya lumipat na rin si Nora dito sa baryo namin. Mabait naman ang pinsan ko, masipag at nagtatrabaho sa bukid. Noong una, maayos naman ang pagsasama nilang dalawa. Pero nang mabuntis si Nora, ay doon na problema ang pinsan ko. Paano ba naman kasi? Kahit na buntis na si Nora ay palagi pa rin siyang nagpupuyat sa kakasugal. Kahit pinagsasabihan na nga siya ng pinsan ko at ng nanay niya, hindi pa rin nakikinig. Ang bahay nila ay parang kubo lang. Pansamantala lang ang pagtira nila doon. Hanggat hindi pa nakakapanganak si Nora. Dahil masuunahin na muna nila ang sanggol bago ang bahay. Nasa 6 na buwan na ang tiyan ni Nora noon at sumisipa na rin daw ang sanggol. Ang pinsan ko naman ay inalok ng trabaho ng tiyuhin namin sa construction site para medyo malaki ang kita at makaipon sila. Lingguhan ang uwi niya at ang nakasama lang ni Nora sa bahay ay ang kapatid ng pinsan kong babae. 2 lang sila sa bahay para na rin may katulong si Nora. Medyo malayo ang bahay namin sa kanila dahil malapit sila sa bukid. Iyon nga ang unang gabi na wala ang pinsan ko sa bahay nila at dahil doon ay sumalakay na nga ang tiktik. Dinig namin ang huni ng tiktik sa paligid dahil alam na may buntis sa baryo. Mga bandang 9:00 noon, patulog na kami nang marinig namin at sinabi ko kay Mama na mukhang papunta na ang tiktik kina Nora. Nag-alala din kami dahil wala siyang pangontra sa aswang. Hindi rin kasi ata siya naniniwala sa ganon. Kaya nag-alala si Mama na baka mapasok sila ng tiktik, lalo pa at pawid lang ang bubong nila. Nagsimula na rin mag-ungulan ang mga aso sa paligid. Pati ang aso naming si Lassie ay umuungol na rin. Maya-maya pa ay mas malakas na ang pagaspas ng tiktik sa paligid. Nasa sala kaming lahat habang nagdarasal si Mama. Maya-maya pa ay biglang tumayo si Papa at kinuha ang buntot pagi niya at ang itak. Tinanong namin kung saan siya pupunta. Pupuntahan lang daw niya sila Nora dahil baka kung mapaano ang sanggol sa sinapupunan nun. Kami lang din naman ang malapit na kamag-anak nila at 2 lang silang babae na nasa kubo. Kaya nagpresenta na rin ako na samahan si Papa at naiwan sila Mama pati mga kapatid ko. Bago kami lumabas ay nagsaboy na muna kami ng asin sa pintuan pangontra sa tiktik. Tapos nun ay nilakad na namin ang daan patungo sa kubo. Sobrang dilim. Mabuti na lang ay may dala akong flashlight at si Papa naman ay sulo. Nasa likuran lang ako ni Papa dahil mas maliwanag ang dala niyang ilaw sa akin. Naririnig pa rin namin ng tiktik na mahina ang tunog. Ibig sabihin nun, mas malapit na sa amin ang tiktik. Kaya kumapit na ako kay Papa at naging alerto na dahil baka bigla akong dagitin ng tiktik. Pagdating namin sa kubo ay nakita namin ang isang malaking itim na pusa sa harap ng pinto ng kubo nila Nora. Naaaninag din namin ni Papa ang gasera nila Nora sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay narinig naming sumigaw si Nora na masakit ang tiyan niya. Kaya kinuha ni Papa ang buntot pagi niya at winasiwas sa pusa. Sumigaw din si Papa na huwag lumabas sila Ate Nora
dahil may aswang daw sa labas ng bahay. Pero maya-maya lang ay humingi rin ng tulong si Nora dahil may nakapasok daw na tuko sa bahay. Kaya pumasok na kami ni Papa doon. At akma na sana iyong tatagain ni Papa nang mabilis iyong nakaalis. Sinundan namin iyon ng tingin ni Papa at nag-iba ito ng anyo. Naging isang mabalahibong nilalang at nanlilisik ang mga mata. Kaya kumuha ako ng asin at isinaboy sa aswang at si Papa naman ay walang tigil sa pagwasiwas ng buntot pagi. Hindi na namin sinundan dahil baka may mga ibang aswang doon at hindi na namin kayanin ni Papa. Nang pumasok kami sa bahay ay doon na rin kami nagpaabot ng umaga dahil natatakot na si Nora. Sumapit na ang liwanag ay hindi na bumalik pa ang aswang. Siguro ay maraming sugat itong natamo sa pagwawasiwas ni Papa ng buntot pagi. Minabuti muna nila Papa na patuloyin si Nora sa bahay hanggat wala pa ang pinsan ko para na rin sa kaligtasan nila at ng sanggol. Mapagpalang araw po sa inyo. Nandito po ako para ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko. Ako nga po pala si Jinky. May pagka-boyish po ako. Ang ikukwento ko po sa inyo ay tungkol sa isang aswang na nagpapanggap na albularyo. Ang lolo ko ay isang albularyo pero totoo siya at veteranong manggagamot. Saksi ako sa panggagamot ni Lolo Beron sa mga taong nasaniban, nakulam at pakikipaglaban ni Lolo sa mga aswang. Sabi ni Lolo Beron, malakas daw ang pangamoy ng mga aswang kapag may albularyo sa paligid nila dahil kalaban nila. Kapag may albularyo daw ay umaalis ang mga iyon. Pero kapag may alam na pang-espiritual ang aswang ay talagang lumalaban. Bata pa lang ako ay kasama na ako ni Lolo sa panggagamot niya dito sa lugar namin sa Masbate. Kapag nanggagamot siya ay may pulang panyo siya sa ulo. Ang sabi ni Lolo ay may agimat daw siya na bihira lang sa mga albularyong katulad niya. Ipinamana daw sa kanya iyon ng tatay niya na isa ring albularyo. Nakuha raw iyon ng tatay niya nang makarating sa gitna ng kagubatan at may nagbigay na isang diwata. Ayoko sanang maniwala noon kay Lolo Beron pero nakita ko naman na magaling talaga siyang manggamot at napapagaling niya ang mga taong lumalapit sa kanya. Tuwing Biyernes at Martes ay nagdarasal si Lolo Beron. Iyon daw kasi ang pinakamabisang araw para umepekto ang dasal. Ang agimat ni Lolo ay binababad din niya sa langis na kumukulo. Hindi ko noon makalimutan nung kasama ako ni Lolo sa panggagamot. Malakas ang kalaban noon ni Lolo Beron, isang mambabarang. Pero hindi iyon umubra kay Lolo. Napatay ni Lolo ang mambabarang gamit ang agimat niya at tuluyan ng gumaling ang babaeng binarang. Pagtapos nun, sobrang nanghina si Lolo. Pero bumalik naman ang lakas niya sa pag-inom lang ng sabaw ng nyog. Gusto noon ni Lolo na sa akin ibigay ang batong agimat niya pag nawala siya sa mundo. Pero tinanggihan ko yon dahil sa totoo lang, talagang duwag ako. Isang beses pa noon, may ginamot si Lolo sa kabilang bayan. Malakas daw ang sumanib dito. At kahit sinong albularyo ay hindi kinakaya. Bago pa yun, may nadaanan kaming mga nakailang tao. May magaling daw na albularyo doon at maraming napapagaling. Nang sinilip namin ay napansin ni Lolo na may kakaiba sa mga mata nito. Pero binaliwala na lang niya at pumunta na kami sa pasyente ni Lolo Beron.
Sabi ni Lolo, iba daw ang aura nung manggagamot. Ang kutob niya tinago nito ang totoong pagkatao sa pagiging albularyo. Kaya nagmatsyag noon si Lolo sa lalaki dahil bagong salta lang daw iyon sa baryo namin. At ang ibang mga dahon at gamot na binibigay noon walang bisa, kundi ordinaryong mga dahon lang. Natatandaan ko mga 6:00 ng gabi noon nang magbunta si Lolo sa bahay ng manggagamot. Hindi araw ng panggagamot iyon ng albularyo kuno, kaya walang mga tao. At hindi na rin ako pinasama ni Lolo dahil baka malaman agad noon na may tao sa paligid. Isang agimat lang daw ang dala noon ni Lolo para daw hindi siya agad maramdaman ng impostor. Pagsilip niya raw sa bintana ay nakita agad ni Lolo na nag-uorasyon ang lalaki ng itim na mahika. Bagay na hindi dapat ginagawa ng mga totoong albularyo. Amoy langis daw ang buong bahay ng albularyo kuno. At maya-maya pa ay nagpahid na ng langis at habang nagpapahid ay nag-iiba ng anyo. Nagiging aswang. Kaya tama si Lolo sa kutob niya. Isa ngang impostor ang lalaki. At ang totoo ay aswang siya. Kaya araw ng Martes noon nang bumalik si Lolo sa bahay ng aswang. Huling pasyente na raw iyon. At habang nakasilip si Lolo ay balisang-balisa daw ang aswang. Kaya bigla siyang lumapit at sinita iyon ng lolo ko. Nasaksihan daw ng pasyente ang pag-iibang anyo ng albularyo. Dahil sa galit kay Lolo na ibinuko ang totoong anyo na hindi siya totoong albularyo. Ginamit ni Lolo ang pinakamatindi niyang agimat laban sa aswang na talagang iindahin ng aswang at hindi na muli pang babalik sa baryo namin. At dahil doon ay wala nang nagawa ang aswang dahil alam niya na mas malakas sa kanya si Lolo. Kaya lumipad papalayo ang aswang at nangako na hindi na babalik pa sa lugar namin. Mapagpalang gabi. Ako si Ira, 25 anyos at halos buong buhay ko ay dito na ako sa San Jeronimo nakatira. Tahimik lang naman ang bayan namin. Tipikal na probinsyang maiisang palengke, simbahan sa gitna at lahat ng mga kapitbahay ay magkakamag-anak. Lalo na kapag fiesta, buhay na buhay ang buong lugar. Sa dami ng handaan, hindi mo na kailangan pang magluto. Maglakad ka lang sa daan, may mag-aabot na agad sa'yo ng plato at kutsara. Ganyan lagi rito taon-taon. Pero may isang bagay akong palaging napapansin tuwing gantong panahon. Parang maliit lang sa simula, pero habang tumatagal, mas lalo na akong kinakabahan. Tuwing fiesta, laging may isang bisita sa handaan ng halos lahat ng bahay. Isang babaeng nakabarong, maputla at laging nakaayos ang buhok na parang luma ang gupit. Mahinhin siyang kumilos, palaging tahimik. Pero halos walang nakakikilala sa kanya. Pero palagi siyang may bitbit na mangkok. Lagi siyang may dalang pansit o di kaya ay sopas. Laging siya rin ang nagsasalin at naghahain ng pagkain sa mga bisita. Sa bahay namin, 2 taon ko na siyang nakikita. Akala ko dati, kapitbahay lang na hindi ko kilala. Pero noong 1 taon, may nabulunan sa amin. Si Tita Deli. Kumain lang ng sopas tapos ilang segundo lang, hinahampas na ang likod niya. Mabuti, agad na alalayan ng tito ko. Ang sabi ng iba, baka nakalunok ng buto ng manok. Wala na kaming inisip pa. Pero nitong taon, nakita ko ulit yung babae sa handaan ni Aling Mercy. Hindi naman ako imbitado, pero dumaan ako para saglit makisalo. At ayun siya, nasa gilid, tahimik.
naglalagay ng sopas sa mangkok ng isang bata. Nakabarong na naman. Pareho ang itsura at pareho ang kilos. Nung paalis na ako, doon biglang sumigaw ang isang nanay. Yung anak niya biglang napabuluwak ng pagkain. Namumula na, hawak ang lalamunan. Lahat nagpanik. Tumakbo ako palapit. Nakita kong hinahampas siya ng tatay niya sa likod. Lahat nagkakagulo. Pero siya, nakatayo lang sa gilid. Nakatingin, walang emosyon. Hindi ako makagalaw. Parang may bumigat sa dibdib ko. Pagkakita ko sa bata, parang may naalala ako. Parehong sopas, parehong babae, pareho ng pinagkakabulunan. At sa 2 beses na iyon, siya ang naghain. Kinabukasan, bumisita ako sa kaibigan kong sakristan. Tinanong ko kung may kilala siyang babae na ganoon ang itsura. Napatigil siya sa ginagawa niya, tapos tinuro ako sa lumang album ng simbahan. May mga larawan ng dating mga volunteers. Isa roon, nakita ko siya. Nakabarong, may hawak na mangkok. Sa caption sa ilalim may nakasulat, Consuelo Cosinera ng simbahan, namatay 1984. Nabulunan habang naghahain. Napaupo ako. Hindi ako makapaniwala. Pareho ang muka. Pareho ang ayos. Halos wala talagang pagkakaiba. Hindi ko alam kung anong koneksyon niya sa mga handaan at kung bakit lagi siyang sumasali. Pero mula noon, naging malinaw sa akin. Hindi aksidente ang mga pagkakabulunan. At kung siya nga si Consuelo, bakit siya nagbabalik tuwing pista? Nitong huling araw ng selebrasyon, muli akong dumaan sa isa pang handaan. Hindi ako kumain. Umupo lang ako sa gilid at hinihintay siya. Nagmasid. At ayun na nga siya ulit. Tahimik lang na nagsasalin ng pagkain. Pareho ang bihis at ekspresyon. May lumapit, kinuha ang mangkok na iniabot niya at nagsimulang kumain. Hindi ko na po hinintay pa kung ano ang mangyayari sa susunod. Umalis na ako nang walang paalam. Pag-uwi ko, agad kong sinara ang bintana. Hanggang ngayon, hindi ko na alam kung paano iiwasan ang susunod na pista o kung maghahanda pa ba ako. Pero sa bawat taong lilipas, sigurado ako na muli siyang babalik. Sa bawat mesa, sa bawat kutsarang pinapamigay sa kainan, bawat taong lumalapit, at sa bawat nguya na biglang titigil sa ingay ng fiesta. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin. Ako si Ina, 22 anyos, at lumaki ako sa Aklan. Tuwing festa ng patron ng aming bayan, ako ang laging naaatasang tumulong sa simbahan, taga-ayos ng bulaklak, tagalinis ng altar, at minsan taga-kumpas ng choir. Hindi naman ako ganap na musikera, pero talagang hilig ko ang kumanta, lalo na ang mga kanta sa misa. Kada taon, kabisado ko na ang takbo ng programa. Maagang prosesyon, misa sa hapon, sabayang dasal ng mga manang, at sa gabi, cultural show sa plaza. Sa lahat ng bahagi ng misa, ang Ave Maria ang pinaka-paborito ko. Kinakanta ito habang iniaakyat ang imahe ng patron sa altar. Sa ganoong sandali, tila lahat ng ingay sa mundo ay tumitigil. Nang dumating ang pista ngayong taon, abala ako sa pag-aayos ng simbahan, ilang araw bago ang selebrasyon. Sa sobrang dami ng bulaklak at dekorasyon, napagdesisyonan ko na tapusin ang mga natira kahit gabi na. Bandang 9:00,
Ako na lang ang naiwan sa loob. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng marahang ugong ng bentilador at ang pagkaluskos ng mga dahon sa labas. Habang inaayos ko ang isang flower arrangement sa paanan ng altar, bigla akong nakarinig ng boses ng isang bata. Manipis, malinaw at kumakanta ng Ave Maria. Agad akong napatigil. Tumingin ako sa choir loft. Walang tao. Sumilip ako sa labas. Walang batang naglalaro. Walang choir rehearsal sa gabing iyon. At tsaka ko na wala ring batang kasama sa simbahan. Sa una akala ko guni-guni lang. Baka pagod lang ako. Pero habang patuloy ang kanta, mas lumalakas at paulit-ulit lang ang parehong linya ng awitin. Hindi buo ang kanta, kundi parang isang taludtod lang na inuulit ng inuulit. Walang ibang naririnig kundi ang boses na iyon na tila nagmumula sa kisame o sa gitna ng altar. Hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makaalis. Pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa bawat kilos ko. Kinabukasan, araw ng pista. Puno ang simbahan. Ang choir ay nakapwesto na sa may gilid. Ako naman ay nasa gitna. Naghahanda ng listahan ng mga kanta. Dumaan ang misa ng maayos. Kumanta kami ng Gloria, Ama Namin at Santo. Pagdating ng kantang Ave Maria, tinawag ko ang batang soloista namin. Pero hindi siya lumapit. Tila nanigas siya sa upuan at tinakpan ang kanyang bibig. Parang naiiyak. Ikinabigla ng lahat ang hindi niya pagkanta. Nagmadali akong lumapit para sana ako na lang ang umawit. Pero bago pa man ako makapagsalita, pumailan lang na sa buong simbahan ang parehong boses ng bata. Buo, malinaw, at tila galing sa kung saan. Lumingon ang mga tao sa choir loft. Walang tao. Wala ring mikropono na nakabukas. Walang kahit na anong sound system na gumagana. Pero tuloy-tuloy ang kanta. Naging tahimik ang lahat kahit ang pari ay napatigil. Wala ni isang nagsalita o gumalaw. Parang may malamig na hangin na dumaan sa gitna ng simbahan. Nang matapos ang kanta, basta na lamang tumigil ang lahat. Walang palakpakan, walang tanong. Parang sabay-sabay na lang kaming binalot ng takot at pagkalito. Pagkatapos ng misa, nagtanong ako sa matandang madre na dating organista ng simbahan. Tila may biglang nabuhay sa kanyang mga mata nang ikuwento ko ang nangyari. Pinakita niya sa akin ang isang lumang larawan sa sakristya. Larawan iyon ng batang babae. Suot ang puting bestida at may hawak na liryo. Ang pangalan niya ay Mila, dating miyembro ng choir. Sobrang galing raw niya sa pag-awit, lalo na ng Ave Maria. Pero ilang araw bago ang pista, mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Nasagasaan siya habang pauwi mula ensayo. Namatay siya noon sa mismong besperas ng kapistahan. Mula raw noon, walang ibang bata ang umawit ng Ave Maria na kasing ganda ni Mila. At sa ilang piling taon, may ilang pagkakataon na bigla na lang may maririnig na kumakanta ng kanta niya, gabi bago ang pista o habang misa sa araw ng kapistahan. Ilang gabi na ang lumipas simula noong pista. Bumalik na ako sa bahay. Pero habang sinusulat ko ang nangyari, napansin ko na may mahihinang tunog ng awit sa labas ng bintana. Walang choir sa simbahan ngayong gabi. Wala ring batang umaawit sa kapitbahay. Pero malinaw ang bawat salita.
Paulit-ulit lang ang liriko. Parehong tono, parehong boses. At ngayong gabi, habang pinakikinggan ko ang malamig na boses ng bata, naaalala ko ang sinabi ng madre. Hindi raw mahalagang itanong kung totoo bang naririnig iyon. Ang dapat na tanungin kung matagal na siyang patay. Bakit taon-taon lalong lumalakas ang kanyang kanta? At ngayong gabi, kinakabahan ako lalo. Bakit parang mas malapit na sa akin ang kanyang boses? Mapagpalang hapon, ako si Laika. At mula pa noong bata ako, kasali na kami ng pamilya sa prosesyon tuwing festa ng patron dito sa aming bayan. Lumaki akong nasanay na nagdarasal habang naglalakad. Kumakaway sa mga kakilala ko habang may hawak na kandila at tumutulong din mag-ayos ng bulaklak sa karo. Taon-taon, pareho lang ang takbo ng pista. Misa sa umaga, kainan sa tanghali, tapos prosesyon habang dumidilim na. Para sa amin, ito na ang pinaka-espiritual na bahagi ng fiesta. Tahimik, solemn at parang may kapayapaang bumabalot sa bawat hakbang ng taong bayan habang bitbit ang imahe ng santo. Pero ngayong taon, may napansin akong kakaiba. Nagsimula akong makaramdam ng kaba nang nasa kalagitnaan na kami ng prosesyon. Sakto sa may kanto bago pumasok sa sementeryo. Dito palaging tumatagal ang usad dahil sa kasikipan ng daan. Habang nakatigil kami, may nakita akong pamilyar na mukha sa kabilang linya ng mga tao. Babaeng nakaputing bestida, maikli ang buhok at may bitbit ding kandila. Malamlam ang tingin niya pero nakangiti. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumigat ang dibdib ko. Tinitigan ko siya ng matagal hanggang sa dahan-dahan akong tumalikod. Hindi ko na lang pinansin ulit. Hindi ko na siya nakita ulit hanggang sa dumating na mismo sa simbahan. Doon, habang papasok ang imahe ng patron, napalingon ako sa bandang gilid ng mga tao at naroon ulit siya, nakikisabay, nasa likod lang. Hawak pa rin niya ang kandila, nakatitig sa imahe at tahimik. Gusto ko siyang lapitan pero parang may pumipigil sa akin. Hindi takot pero parang may nagsasabi na huwag. Kaya tumabi na lang ako. Pilit kong inuulit sa isip ko ang dasal. Pero hindi ako makapag-focus. Ilang beses pa kaming umikot bago tuluyang pumasok sa simbahan. Ang kandilang hawak ko halos matunaw na sa kamay ko pero hindi ko napapansin. Sa loob ng simbahan, naupo ako sa may gilid. Sobrang pagod na rin ang paa ko pero mas mabigat ang iniisip ko. Puno ang paligid ng amoy ng insenso, bulaklak at pawis. Nakatulala lang ako sa altar habang binabasbasan ng pari ang imahe. Doon ko ulit siya nakita. Sa sulok, hindi kalayuan sa kinauupuan ko. Nakatayo siya, hindi gumagalaw, nakatingin lang. Pero sa dami ng ilaw sa paligid, parang wala ni isa ang tumatama sa kanya. Huminga ako ng malalim at pumikit na lang. Nang dumilat ako, wala na siya. Pero bigla kong naalala. 3 taon na ang nakalipas simula nang malunod ang kaibigan ko sa ilog. Hindi siya agad nahanap. Ilang araw siyang pinaghahanap bago tuluyang natagpuan. Umuwi pa nga ako noon para sa burol. Siya ang huling taong iniyakan ko ng matagal at siya rin ang huling taong kinausap ko bago ako lumipat ng Maynila.
Noong huling pagkikita namin, hindi ako nakapagpaalam ng maayos. May tampuhan. May mga tanong na hindi nasagot. Hanggang sa nawala na lang siyang bigla. Wala na akong nagawa kundi ang tanggapin. Pagkatapos ng misa, nagsiuwian na ang mga tao. Ako nagpaiwan saglit. Dumiretso ako sa gilid ng simbahan sa pinaglalagyan ng mga kandilang inaalay sa mga pumanaw na. Maraming apoy ang umiilaw pero walang nagbabaga sa loob ko. Tahimik ang paligid. Wala na siya roon pero paglingon ko may bakas ng basang paa sa sahig. Maliit. Papasok sa looban ng simbahan. Nagtataka ako kung bakit may basa rito. Wala namang ulan kaya walang tulo. Wala ring basang bahagi sa paligid. Dahan-dahan akong umatras. Ayoko nang alamin kung saan nagmula ang bakas. Gusto ko nilang umalis. Kinabukasan, tinanong ko si nanay kung may kilala siyang babae na pwedeng kamukha ng dati kong kaibigan na dumalo kahapon. Wala raw siyang napansin kahapon. Wala rin daw pumila malapit sa amin. Sabi niya, baka napagod lang ako. Baka guni-guni. Pero sa puso ko, alam kong hindi lang basta pagod o guni-guni ang nakita ko. Kasi tuwing pista, mula noong araw na iyon, palagi ko siyang nasisilip. Minsan sa likod ng mga tao, minsan sa gilid ng simbahan. Parehong suot, parehong tingin. Pareho ang kandila sa kamay. At taon-taon habang sinisilip ko siya, hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita. Kasi kung siya nga ang nakita ko sa prosesyon, anong ginagawa niya roon? At kung matagal na siyang patay, bakit sumasabay pa rin siya sa prosesyon? Magandang umaga sa inyo. Ako si Jessa, tubong Quezon. At tuwing Mayo, hindi ko talaga pinapalampas ang fiesta sa barangay namin. Matagal na ako nakatira sa Maynila para magtrabaho. Pero tuwing fiesta ng patron, parang may bahagi ng pagkatao ko na automatic bumabalik sa baryo. Hindi lang dahil sa saya ng selebrasyon, pero dahil din sa pakiramdam ng pagiging buo kapag nakapunta ako. Lahat ng bahay sa barangay bukas, lahat ng mesa may handa. At kahit na hindi ka kilala, laging may nakahain na plato para sa'yo. Pero bukod sa kasiyahan, may isang nakagawian doon na kahit na hindi pinapansin ng marami, hindi ko makakalimutan. Ang pag-aalay ng pagkain sa ilalim ng balete. Bata pa lang ako, sinasabi na ng mga matatanda sa tuwing pista, dapat magtabi ng pagkain sa ilalim ng punong yun para daw sa mga bantay. Kapag may nakalimot, may maghahanap ng kabayaran. Sa totoo lang, hindi ko naman masyadong pinapaniwalaan yung mga ganoon. Pero tahimik akong sumusunod. Lahat kasi, kahit modernong pamilya, parang ayaw suwayin ang paniniwala. Nitong buwan, mas maaga akong umuwi kesa dati. Excited na rin kasi akong makita sila mama. Makakain ng lutong bahay, syempre sumali sa kasiyahan. Pagdating ko, sinalubong ako ng amoy na nilulutong pansit. Bumubungad na lechon at tunog ng mga kapitbahay na naghahanda ng lamesa. Pero may isang bagay akong agad napansin. Wala ni isang nakahandang plato sa ilalim ng balete sa likod ng bahay namin. Tinanong ko si mama. Sabi lang niya, wala na naman daw iyon. Baka sila na lang daw ang gumagawa nun. Napangiti siya sabay tawa. Pati ang mga tito at tita ko napatawa na rin. Tinignan ko lang sila. Gusto ko sana magsalita pero hindi ko na lang pinansin. Kinabukasan, araw na ng fiesta. Masigla ang buong barangay.
May banda sa kalsada, may palaro sa plaza, at lahat ng batang makikita mo may hawak na lobo. Halos wala kang madadaanan sa dami ng bisita. Pero habang papunta ako sa bahay ng pinsan ko, napadaan ako sa harapan ng balete. Tahimik doon ang paligid. Parang kahit ang hangin, bumigat na rin. Parang ayaw nilang dumaan. Walang batang naglalaro, walang taong dumaraan. Parang may nagbabantay. Nang bumalik ako sa amin para kumain, napansin ko na malamig ang ihip ng hangin. Hindi normal para sa tanghali ng Mayo. Habang kumakain kami, may biglang nawalan ng kuryente. Sunod-sunod ang balitang ganoon din ang nangyari sa iba pang bahay. Sabi ng mga kapitbahay, baka dahil sa dami ng gumagamit ng kuryente, mga electric fans saka aircon. Pero may bumigat sa loob ko. Habang abala silang lahat sa mesa, napansin ko na may ilang bisita na hindi pamilyar. Hindi lang sila bastang dayo. Iba ang ayos nila. May babaeng nakasuot ng lumang saya. May lalaki na medyo nakaluma ring barong. Mapuputla sila, tahimik, parang hindi humihinga. Wala silang kasamang kakilala, pero nakatayo lang sila sa gilid ng mga bahay, nakatingin sa mga pagkain. Kapag sumisilip ako, mas dumarami sila. Nang mapansin ko na isa sa kanila ay parang nakatayo sa mismong lamesa sa gilid ng bahay namin, napakapit ako sa braso ni Mama. Pero siya, tuloy lang sa kwento. Parang wala siyang napapansin. Napatingin ako sa pagkain namin at sa gilid ng bandehado ng adobo, may bakas ng basang kamay. Wala namang batang naglalaro ng tubig, walang ambon. Napalingon ako sa direksyon ng balete. Para bang nandoon silang lahat, naghihintay. Tumayo ako, kumuha ng plato. Nilagyan ko ng kanin, manok, kaunting halo-halo. Walang nagsalita. Tahimik lang akong naglakad papunta sa puno. Nang mailapag ko na ang pagkain sa ugat, biglang lumambot ang hangin. Tila may mainit na dumaan sa batok ko. Nang bumalik ako sa mesa, wala na ang lamig. Wala na ring anino sa paligid. Kinabukasan, balita sa buong baryo na may ilang bahay na parang ninakawan. Walang basag na bintana, walang bakas ng sapatos, pero lahat ng pagkain sa mesa nawala, pati mga kutsara. Sabi ng ilan, baka may nakapasok na pusa. Pero alam ko, hindi hayop ang kumuha. Sa mga sumunod na taon, hindi ko na hinintay pang may magpaalala sa akin. Ako na mismo ang naghahanda ng isang plato para sa ilalim ng puno. Tahimik lang akong umaalis saglit, dala ang pagkain at saka bumabalik na parang walang nangyari. Kasi kung ang kaluluwa ng mga lumang bantay ay patuloy na gumagala tuwing pista, hindi ko na kailangan pang tanungin kung bakit. Ang tanong ko na lang, ano ang mangyayari sa barangay kung tuluyan silang hindi pa kainin? Mapagpalang gabi. Tawagin niyo na lamang po akong Riza at talagang taga rito ako sa San Vicente. Simula bata ako, never akong nawala sa pista ng bayan. Lumaki akong inaabangan ang mga banderitas, ang sayawan sa plaza, ang makukulay na prosesyon at ang misa sa simbahan. Taon-taon, pareho ang daloy ng selebrasyon. Pero may isang bagay na hindi ko alam kung bakit, pero palagi kong napapansin. Bata pa lang ako, napapansin ko na to.
Tuwing pista, pagkatapos ng huling misa sa gabi, palaging may bakas ng paa sa altar. Basa. Parang bagong ligo ang dumaan. Akala ko dati, normal lang. Baka may batang nakapasok. Pero habang tumatanda ako, napansin ko rin na palaging pareho ang ayos ng bakas. Maliit, manipis, at palaging papasok sa altar. Hindi palabas. Parang may pumapasok pero walang lumalabas. Noong college ako, hindi ako madalas umuuwi. Pero tuwing mag-fiesta at nagkataong nandito ako, pinupuntahan ko pa rin ang misa at nandoon pa rin ang bakas ng basang paa. Naging parang personal na misteryo na iyon sa akin. Hindi ako takot noon. Wala rin naman kasing masamang nangyayari. Para lang siyang lihim ng simbahan na walang gustong pag-usapan. Ginawa ko pang ang biro sa sarili ko yun na kaya may bakas, baka si Father galing ng banyo at dumiretso ng altar. O kaya nakalimutan lang maglampaso ng mga sakristan. Pero nitong huli, parang nag-iiba na ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko ang mga bakas. Parang hindi na siya basta tanda lang ng kung sino. Parang may gustong iparating. O baka ako lang yun. Dahil mas tumanda na ako. Mas marunong nang magbasa ng pakiramdam. Ngayong taon, talagang pinilit ko nang umuwi. Fiesta ulit. At sabi ko sa sarili ko, gusto kong mas mapagtuunan ng pansin kung ano talaga yun. Pumunta ako sa huling misa. Naupo ako sa malapit sa altar, sa gilid. Nagmasid ako, naghahanap ng rason kung bakit may mga bakas sa altar. Pagkatapos ng misa, nagsilabasan na ang lahat. Nagpaiwan ako dahil kunwari, nagdadasal pa. Naghintay akong ako na lang ang tao roon para malapitan ko ang altar. Mga ilang minuto pa lang, nakita ko na. Mula sa gilid ng altar, may tumulo. Parang galing sa paa. Tumayo ako, dahan-dahan akong lumapit. At ayun na naman, maliliit na paang basa. Malinaw ang hulma. 5 ang daliri, mukhang paa ng bata. Pero walang bata sa paligid. Walang tunog. Wala rin namang hangin. Tahimik ang simbahan, pero ang bakas nandoon. Papasok sa altar, hindi palabas. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko ang bakas. Dahan-dahan akong umakyat sa gilid ng altar. Naisip ko baka may tubig lang talaga na galing sa kisame o baka guni-guni ko lang. Pero habang sumusunod ako, may naramdaman akong lamig. Hindi malamig na presko, lamig na parang may nakatingin sa akin. Pagdating ko sa pinakadulo ng bakas, wala nang kasunod. Pero pagtingin ko sa hig sa harapan ko, may isa pang marka ng paa na basa. Hindi papasok, nakaharap sa akin, nakahinto. Hindi ako gumalaw. Parang nahulog ang dibdib ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ako makasigaw, hindi rin ako makatakbo. Basta ang alam ko, hindi lang pala alam, pero sigurado ako. May nakatayo sa harapan ko, hindi ko lang nakikita. Pag-uwi ko, hindi ko sinabi kahit kanino, pero hindi ako mapalagay. Kaya kinaumagahan, bumalik ako sa simbahan. Maliwanag na. Maraming tao. Sabi ko sa sakristan, gusto ko lang tumulong maglinis. Pinayagan naman ako. Habang nagwawalis ako sa gilid ng altar, tinanong ko siya kung napapansin ba niya yung mga bakas ng paa. Napatingin lang siya sa akin. Ang sabi niya, laging may ganyan tuwing pista, pero hindi nila pinapansin. Para raw hindi sila dalhin. Hindi ko na tinanong kung saan dinadala.
Hindi ko na rin inalam kung totoo iyon o gusto lang akong takutin. Basta mula noon, hindi na ako nagtagal sa misa tuwing pista. Pinapanood ko na lang ang parada sa labas. At sa tuwing madadaanan ko ang simbahan, hindi ko na rin tinitignan ang altar. Kasi kahit wala akong nakikita, alam kong may nakatingin din. Ang hindi ko alam, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya umaalis. Masaganang bati po sa inyo. Ako si Mayet, 22 taong gulang at lumaki ako sa isang maliit na barangay sa Batangas na kilala sa pagiging masasaya at magagarbong pista. Taon-taon may pakulo, mga pa-games at pa-raffle at syempre maraming kainan. Bata pa lang ako, hinihintay ko palagi ang pista. Pero may isang tao na hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan. Buwan noon ng Mayo, pinauwi ako ni nanay mula sa Maynila para makaabot ako sa kapistahan. Malapit ang bahay ng lola ko sa bandang gitna ng barangay, kaya nasa sentro ng selebrasyon. Kaya doon na ako tumuloy. Halos araw-araw ay may dumaraan na banda o kaya parada ng mga binata na nakasuot ng makukulay na kasuotan. Masaya at maingay ang paligid. Dumating ang mismong araw ng pista. Maaga pa lang, abala na ang lahat sa bisita. May mga kamag-anak, kapitbahay at kahit yung mga hindi kilala, basta bumabati ng Happy Fiesta ay pinapapasok. Dahil puno na ang bahay, lumipat ako sa lamesa sa may likod ng bahay kasi mas tahimik at hindi gaanong matao. Habang kumakain, napansin ko na may bata sa ilalim ng mesa sa tapat ko. Nakatalukbong ng puting tela ang ulo at parang nanginginig. Nung una, akala ko ay anak lang ng isa sa mga bisita na nagtago para makaiwas sa gulo. Maya-maya ay narinig ko siyang umiiyak. Mahina, pigil, pero malinaw. Lumuhod ako para sumilip at tanungin siya kung ayos lang siya. Pero nang silipin ko na, wala namang tao sa ilalim. Inabot ko pa ang ilalim ng lamesa gamit ang kamay ko. Pero puro paalang ng mesa at upuan ang nahawakan ko. Bigla akong napatayo, umiling ako. Baka imahinasyon ko lang. Baka rin may batang dumaan at nagtatakbo. Pero makalipas ang ilang minuto, narinig ko ulit ang iyak. Parang paulit-ulit. Parehong tono, parehong bilis. Parang hindi galing sa isang normal na bata. Parang galing sa sirang plaka na pinapaulit-ulit lang i-play. Tumayo ako at lumipat ng ibang lamesa. Hindi ko na sinabi kahit kanino. Baka mamaya matawag pa ako na praning o baka mapahiya sa mga bisita. Sa bago kong pwesto, nakisalo ako sa usapan ng mga tita at pinsan ko. Medyo nakalimot na ako, pero nang tinignan ko ulit ang dating lamesa ay may napansin akong kakaiba. Walang nakaupo roon, walang nakalagay na pagkain kahit pa mas maganda at mas maluwang ang pwesto. Wala ring dumadaan o lumalapit, para bang iniiwasan ng lahat. Tinignan ko ang paligid. Wala namang nagsabing huwag gamitin ang mesa. Wala rin akong maalala na pinareserba ang lamesa para sa ibang gamit na may inaasahang bisita. Parang nagkasundo ang lahat na hindi pansinin ang presensya ng mesa. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga na ako sa kwarto sa itaas, narinig ko ulit ang iyak. Iisang uri pa rin ng pag-iyak.
Mahina pero paulit-ulit. Talagang hindi ko na malaman kung guni-guni pa ba iyon o kung totoo na. Kinabukasan, kinausap ko si Lola. Nagtanong ako sa kanya kung may kwento ba tungkol sa likod ng bahay o tungkol sa mesa. Tahimik siyang napatingin sa akin sa kadahan-dahang nagsalita. Sabi niya, ilang taon na raw ang nakaraan, may batang lalaki na nalunod sa balon sa likod, katabi mismo ng lamesang iyon. Anak ng bisitang hindi taga roon. Iniwan daw saglit ng ina habang namimigay ng pagkain. Wala raw nakapansin na nawala siya at kinagabihan na lang nang matagpuan sa ilalim ng tubig. Hindi raw nila maialis ang lamesang iyon sa lugar. Tuwing tinatanggal ay may hindi inaasahang nangyayari. May naaaksidente, may kinukulam, may nilalagnat ng hindi maipaliwanag. Kaya pinabayaan na lang. Pinagpapasyahan ng mga matatanda na huwag na lang gamitin tuwing pista. Sa kanila pinaalalahanan ang mga bagong saling pamilya na huwag lumapit. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko na rin inusisa pa. Simula noon tuwing pista, lumalayo na ako sa bahay ni Lola. Dumadalaw pa rin ako pero hindi na ako tumatambay, lalo na kapag oras na ng kainan. Minsan kahit hindi pista, naririnig pa rin daw ang pag-iyak. Pero hindi na sa ilalim ng lamesa, kung saan-saan na raw sa bahay. Kaya sa tuwing makakarinig ako ng bata, pigil ang iyak, hindi ko na sinusubukang hanapin. Hindi ko gustong makita kung saan siya nagtatago.